Sa muli po ay isang mapagpalang araw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Narito po muli ang NIMI Mag-Arso Ministry ay magsasayang papawid ng mga salita ng Diyos sa pamamaraang madali po nating maintindihan. Atin pong napag-aralan ng mga nakaraan ang unang doktrina tungkol sa banal na kasulatan. Doon natin natagpuan, doon natin nakilala kung paano po nilikha ng Diyos ang buong sanlibutan at ang lahat ng mga bagay. At atin din po napag-aralan ang kadiyusan na mayroong tatlong persona. Na ito ay ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Atin na po napag-aralan kung paano pong nakilala natin na ang Diyos Ama ay isa po sa persona at gayon din ang Diyos Anak sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po naman ay ating pag-aralan ang kadiyusan ng banal na Espiritu. Paano po natin mapatunayan na ang banal na Espiritu ay isa na sa katangian ng pagkadiyos? Isa po siya sa persona. Dito po ay may kumplitong talata at malinaw na paliwanag para sa kapakinabangan ng mga nakikinig at nag-aaral ng banal na kasulatan. Sino ang banal na Espiritu? Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Ama, ang banal na makapangyarihang kapusalat, sa oras po ito, amin po itinatagubilin sa iyo ang pag-aaral na ito upang amin pong lubos na maunawaan ang tatlong persona na kung paano po sa tatlong iyan ang iyong kadiyusan upang ito, Panginoon, ay maging kapakinabangan sa lahat ng makikinig upang walang pagtatalo na dakilang kabanalan at kaligtasan na sa magitan ng iyong pagkadiyos ay maliligtas po kami sa magitan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang dalangin. Palakip to, patawarin kami sa aming pagkukulat, pagkakasala, alang-alang po lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, ang banal na Espiritu ay ang ikatlong persona ng kadiyusan. Tunay na Diyos, hindi lamang kapangyarihan o impluwensya. Persona na may isip, damdamin at kalooban na kumikilos sa paglikha, kaligtasan at pagbabago ng buhay. Ang banal na Espiritu po ay mayroon pong pakiramdam sapagkat siya po ay Diyos. Napipighati po siya. Opo, nalulungkot po siya. Mayroon po siyang damdamin. Kumikilos sa paglikha, kumikilos sa kaligtasan at siya rin po ang nagbabago ng ating mga buhay. Opo. Ang banal na Espiritu dito po sa Gawa, Kabanata 5, talata 3 hanggang 4, datapot sinabi ni Pedro, Ananias, excuse me, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang ikaw ay magsinungaling sa Espiritu Santo? Saan nagsinungaling si Ananias? Sa Espiritu Santo. At itira ang bahagi ng halaga ng lupain. Ano ang sabi? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Ano po sabi? Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang ikay magsinungaling? Saan? Sa Espiritu Santo. Hindi siya nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Malinaw po na ang Espiritu Santo ay Diyos. Opo. Ang pagsinungaling sa Espiritu Santo ay pagsisinungaling sa Diyos. Ipinapakita nito na siya ay tunay na Diyos. Opo. Dito po sa 2 Korinto, Kabanatang 3, ang talata 17, ngayon ang Panginoon ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, ay doon may kalayaan. Nakita po, kung saan daw naroon ang Espiritu ng Panginoon, ay doon din ang kalayaan. Tinatawag siyang Panginoon. Siya ay banal na kapangyarihan at kalayaan. Tinatawag yung Espiritu ng Panginoon. Opo. Ang banal na Espiritu ay kasama din po yan sa paglikha. Dito po sa Henesis, Kabanatang 1, ang talata 2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. Wala pang anyo at walang laman.
at ang Espiritu ng Diyos ay sumasibabaw ng mukha ng tubig. Nandun na. Wala pang lupa, wala pang anyo, wala pang laman. Pero ang Espiritu ng Diyos, nandun na, sumasibabaw ng mukha ng tubig. Nalikhain ng sanlibutan, naroon ang Espiritu ng Diyos. Siya ay kasamang kumikilos sa paglikha. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng bagong buhay. Kaya pag nanalangin tayo, sabihin natin na, kasihan ako ng banal na Espiritu. Bakit? Para mabago ang ating buhay. Ayan. Dito po sa Juan Kabanatang 3, ang talata 5, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ay nang pasimula saan nga ang Espiritu? Sumasibabaw ng tubig. Kaya kinakailangan ang tao ay ipanganak din sa tubig at sa Espiritu upang siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay sa laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay sa Espiritu nga. Ang bagong kapanganakan ay gawa ng Espiritu Santo. Siya ang nagbibigay ng espiritual na buhay. Ang kapanganakan tinutukoy po dito ay hindi po physical, kundi spiritual na kapanganakan. Kagaya na tayo ay sumampalataya at mabautismuhan, tayo po ay bagong panganak naman ulit. At sino ang gumagabay sa atin? Ang banal na Espiritu. Dito po sa Tito Kabanatang 3, ang talata 5, hindi dahil sa mga gawa ng katuwiran na ating ginawa, kundi ayon sa kaniyang habag ay iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. Sino po nagbabago sa atin? Ang Espiritu Santo. Ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang ginawa sa atin ay ibinuwis ang kanyang buhay upang sa ating kamatayan tayo ay magkaroon ng buhay. Ang kanyang dugo ay siyang panghugas ng ating mga kasalanan. Opo. Pero ang banal na Espiritu ay siyang nagbibigay ng spiritual na buhay. Ano po yun, spiritual na buhay? Ha? Hindi dahil sa mga gawa ng katuwiran na ating ginawa, kundi ayon sa kanyang habag ay ililigtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu ay kabahagi sa pagbabago ng ating kalagayan bilang taong makasalanan. Ang pagbabago ng puso ay gawa ng Espiritu Santo. Hindi po natin kayang mabago ang ating sarili sa sarili nating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Opo. Ang banal na Espiritu ang taga-aliw at gumagabay. Opo. Dito po sa Juan Kabanatang 14, ang talata 16 patuloy sa 17. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan. Napakalinaw ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya sinabing, ako'y dadalangin sa aking sarili upang kayo'y aking aaliwin. Hindi po. Dumalangin siya sa Ama upang ipadala ang mga aaliw na walang iba kundi ang Espiritu ng katotohanan. Dito po sa Juan Kabanatang 16, ang talata 13, gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ang mag-guide po pala sa atin upang tayo madala sa buong katotohanan ay ang banal na Espiritu. Tinuruan tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga bagay ng katotohanan. Subalit hindi natin magawa ito kung hindi tayo gagabayan
ng banal na Espiritu na tayo dalhin sa katotohanan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ano pong gawain ng banal na Espiritu? Siya ang mang-aaliw, tagapagturo, tagapagtanggol, gumagabay sa katotohanan. Kaya tayo magkaminsan nananalangin Amang Banal, ipagkaloob mo ang iyong banal na Espiritu upang mabuksan ang aming mga isipan at malaman namin ang buong katotohanan. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay gabay sa atin upang ating maalaman ang katotohanan. Opo, ganyan po kalinaw ang ating pag-aaral. Kaya po malinaw po dito na ang banal na Espiritu ay nagpapabanal sa tao. Opo, bagamat nilubos tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan at pagbuhos ng dugo, ang banal na Espiritu naman ay may gawain upang tayo'y gabayan, turuan, ituwid ang ating landas patungo sa katotohanan. Dito po sa Henesis, Kabanatang 5, talata 22 hanggang 23, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kung tayo'y iniingatan at ginagabayan ng banal na Espiritu na sumasa atin, mayroon tayong bunga ng Espiritu. Ano ang unang bunga? Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, papagpainuhon, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Kung wala ang banal na Espiritu, hindi po natin magawa ang lahat ng mga bagay nito, sapagkat yan po ang bunga ng Espiritu. Ang ating Panginoong Hesukristo, tinuruan tayo ng tamang sundin na ibigin natin ang Panginoong Diyos ng higit sa lahat. Kilalanin natin ang ating Panginoong Hesukristo na siyang tagapagligtas. At gayon din naman, pag-alis ng ating Panginoong Hesukristo ay magpapadala ang Panginoong Diyos na mga aaliw na siyang mag-guide sa atin upang tayo'y manatiling tapat hanggang sa wakas. Iyan po ang tagapagturo natin, tagapagtanggol na gumagabay sa katotohanan, ang banal na Espiritu. At kung nasa iyo ang katangian ito, nasa iyo ang banal na Espiritu. Ano ang katangian? Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, papagpainuhon, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, at pagpipigil. Ibig sabihin, ang lahat ng iyan ay karakter po yan ng Diyos. Pag-ibig ang pangunahin. Kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalatay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. At tayo po ang taga-sanlibutan. Kapag ang Espiritu Santo ang naghahari sa puso, nagbabago ang ugali, lumalago ang kabanalan, nakikita ang bunga ng Espiritu. Kaya kung ikaw'y madaling magalit, nagmumura ka, hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoon, wala sa iyo ang banal na Espiritu, wala ka mang-aalin, walang bahagi sa kaligtasan. Kinakailangan pananahanan tayo ng banal na Espiritu nang sa magkagayon, siya mag-guide sa atin patungo sa tunay na kaligtasan. Ang Espiritu po ay mayroong damdamin. Opo. Bakit? Dito po sa Efeso Kabanata 4, ang talata po 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Nalulungkot po siya kapag tinatanggihan siya. Opo. Kapag ang bulong ng Espiritu, ikaw sa araw rito sambahin mo ang Panginoon at tinanggihan mo, napipighati ang banal na Espiritu. Nalulungkot po siya. Mayroong damdamin ang banal na Espiritu. Maaari siyang pighatiin kapag tayo'y nagkakasala at tumatanggi sa kaniyang gabay.
Sapagkat ang banal na Espiritu ay tunay na Diyos, ikatlong persona ng kadiyusan, kasama sa paglikha, nagbibigay ng bagong kapanganakan, gumagabay sa katotohanan, nagpapabanal ng buhay, mang-aaliw ng mga mananampalataya. Kaya kung ikay nasa tamang pananampalataya, punong-puno ka man ng problema, subalit kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, parang hindi nakikita sa iyo, nakangiti ka pa rin kahit sa likod nito ay may pumapatak na mga luha. Opo mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, sapagkat inaaliw ka ng banal na Espiritu, magtiwala ka lamang, sumampalataya ka lamang. Ang lahat ng mga suliranin mo sa buhay, malalagpasan mo yan nang hindi mo namamalayan. Bagamat ikay ngayon namumroblema sa iyong kalagayan, subalit lumilipas ang panahon, namalayan mo na lamang, nakakaraos ka sa iyong pangangailangan, nagkakaraos ka sa iyong kalungkutan, at nagkakaroon ka ng kaligayahan sapagkat nasa iyo ang katotohanan na siyang bigay ng banal na Espiritu. Ano po ang Espiritu? Tunay na Diyos. Siya po ang ikatatlong persona ng kadiyusan. Kasama siya sa paglikha sapagkat nung pasimula siya nasa taas na ng tubig. Nagbibigay ng bagong kapanganakan. Anong bagong kapanganakan? Sa spiritual na kalagayan, ito po ay yung bautismo. Bagong buhay. Kumbaga, ikaw, kapag ka nabautismoan ay meron kang bagong buhay, bagong panganak sa Espiritu, hindi po sa pisikal na kalagayan. Gumagabay sa katotohanan, nagpapabanal ng ating buhay, inaaliw tayo sa ating mga kalungkutan sapagkat binibigyan tayo niya ng sapat na pananampalataya. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, sa mga oras na ito, kayo po ay aking inanyayahan at hinihikayat na huwag po nating tanggihan ang bulong ng banal na Espiritu. Kapag sa sandaling tayo tinatamad bumangon upang manalangin, alam na natin ang Espiritu ni Satanas ang pumipigil sa atin. Sa kabila ng iyong kahinaan, sa kabila ng iyong kalungkutan, sa kabila ng katamaran mong bumangon upang manalangin, tandaan mo ito, sikapin mong bumangon sapagkat napipighati ang Panginoon, napipighati ang banal na Espiritu kung ikaw ay hindi tumawag sa Diyos. Kinakailangan sipagan mong pananalangin upang pananahanan ka ng banal na Espiritu. Kapag hindi mo ginawa ito, napipigati siya sapagkat iyo siyang tinatanggihan. Hayaang baguhin niya ang ating puso araw-araw. Manalangin para sa patnubay ng Espiritu Santo, mamuhay na nagpapakita ng bunga ng Espiritu Santo. Ulitin ko po, ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, kapagpahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, at pagpipigil. Kung nasa iyo ito, nasa iyo ang banal na Espiritu. Kung wala sa iyo ito, manalangin ka na naway gabayan ka ng banal na Espiritu, na ang katangian ito ay mapapa sa iyo sapagkat ito po ang likas na katangian ng ating Panginoong Diyos na walang iba, na mayroong tatlong persona, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Amen.